December 9, 2024, nagulantang at ginulat po ang sambayan ng Pilipino nung bigla pong sumabog ang isa pong kilalang bulkan sa Pilipinas. Hello, what's up mga sangkay? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today na kapupulutan po ng kaalaman at aral. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel at i-click niyo rin po yung bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, huwag niyo pong kailimutan na i-follow yung ating Facebook page. So today mga sangkay, pag-uusapan po natin itong pagsabog ng Bulkan Kanlaon doon po sa Western Visayas. Papaano nangyari ang pagputok ng bulkang ito at ano ang naging epekto nito sa napakaraming mga bayan o mga lugar na nakapaligid sa Bulkang Kanlaon. Nagulantang ang buong Pilipinas, mga sangkay, nung pumutok ang isa sa mga kilalang bulkan sa ating bansa, ang Bulkang Kanlaon, doon po sa Visayas. Maraming mga bulkang kilala sa ating bansa, kagaya na lamang po ng Mayon Volcano, na kung saan kapag ka nag-aalburuto, marami po ang nag-aalala sa buong Pilipinas, lalong-lalo na po yung mga taga Bicol. Ang Mayon Volcano, mga sangkay, ay isa sa binabantayan ng PBOX na pwedeng sumabog at any moment. Isa sa sinasabing delikadong bulkan na nasa Pilipinas ay itong Bulkang Taal, na nung pumutok ang Bulkang Taal noong mga nakaraang taon lamang ay napuno at nabalot po ang buong paligid, mga sangkay, ng mga lugar na kalapit nito, kagaya na lamang po ng mga lugar doon po sa Tagaytay, Batangas at maging sa Cavite. Pagdating po sa pagputok ng mga bulkan, mga sangkay, nagaganap din po ito sa iba't ibang panig ng ating mundo, hindi lamang po dito sa Pilipinas. Maging ang bulkan, mga sangkay, doon sa Indonesia, naibalita po na nagkaroon din po ng volcanic eruption na naibalita mga sangkay sa international. So maraming mga kilala ngayong bulkan, mga sangkay, ang nagsiputukan sa taong ito sa iba't ibang panig ng ating mundo. At syempre ang Pilipinas ay hindi po nakaligtas. Dahil nga po bago matapos ang taong 2024 ay nag-iwan po ng matinding mitsa itong isa sa mga kilalang bulkan sa ating bansa, ang Bulkang Kanlaon, o madalas mga sangkay natatawag po itong Mount Kanlaon. December 9, mga sangkay, nung nagkaroon ng pag-alburuto at bigla pong sumabog itong Bulkang Kanlaon, at marami po sa ating mga kababayan nagulat sa biglaang pagputok nito. Nag-viral kaagad sa social media ang iba't ibang klase ng mga larawan, mga sangkay, nakuha po kung papaano makikita ang katakot-takot na pagputok ng bulkang ito. Ang Bulkang Kanlaon, mga sangkay, ay makikita po doon sa Negros, sa Western Visayas. Maraming mga video ang kumalat sa social media na makikita, mga sangkay, ang hindi magandang sitwasyon ng mga lugar na nalalapit po o makakalapit lamang sa paanan po mismo ng bulkang ito. Kaya agad naman po, mga sangkay, na nagpaalala yung mga kababayan natin sa mga kapwa natin Pilipino doon sa Negros o mga kalapit na lugar sa bulkang ito na mag-ingat at manalangin, at hanggat maaari, mga sangkay, ay mag-evacuate na. Dahil ayon po sa report, mga sangkay, mas malakas daw po ang pagsabog sa taong ito, na kung saan, mga sangkay, makikita po mismo natin sa mga video na kumalat sa social media, kuha po ng media at iba't iba pa pong mga kababayan natin na nakakuha po mismo, mga sangkay, ng actual video na rumaragasa, mga sangkay, ang pagbuga ng usok nitong malakas na pagputok ng isang bulkan doon po sa Visayas. Ayon sa report, mga sangkay, nagkaroon daw po ng pamamaga sa ibabaw ng bulkan, kung saan ito po ang nag-trigger na pumutok. Nagbuga ito, mga sangkay, ng volcanic ash, gases, fragments, pababa po ng bulkan. At panigurado, mga sangkay, delikado ang kahihinatnan ng mga lugar na malapit sa bulkang ito kung tatamaan po sila nitong matinding ibinuga ng Bulkang Kanlaon. Nagpaalala kaagad, mga sangkay, yung mga eksperto sa Pilipinas na agad umiwas o takpan ang kanilang ilong at bibig ng face mask o anumang bagay, mga sangkay, nang sa ganun makaligtas po sa malubhang sakit o karamdaman na posibleng maidulot, mga sangkay, ng volcanic ash. Isa sa pwedeng maapektuhan daw nito, mga sangkay, ay ang ating mga katawan. Magkakaroon daw po ng lung problem kung hindi po matatakpan ang ilong at bibig, mga sangkay, at makakasaga po ng usok na ibinuga nitong bulkan. Masyadong delikado daw po ito
ito sa pangangatawan ng isang tao. Ayon po sa report ng mga eksperto pagdating po sa bulkan, nakapagtala daw po ng 20 na lindol sa loob lamang mga sangkay ng 24 hours. Every time kasi na pumuputok ang bulkan mga sangkay, nagkakaroon po ng mga aftershock. Kung tawagin, nakakapagtala po ng paggalaw ng kalupaan o mga lindol. Dulot po mga sangkay ng pag-aalburuto ng bulkan. At ang medyo nakakaalarma dito dahil ayon po sa balita mga sangkay, hindi pa sigurado ang sitwasyon ng bulkang ito. So anything can happen or at any moment mga sangkay, possible daw po na sumabog na naman ito. Na ayon nga po mga sangkay sa PHIVOLCS na baka mas malakas pa raw po ang susunod na pagsabog ng bulkang Kanlaon. Kung kaya't mga sangkay, ang ating pamahalaan ay nagsagawa kaagad ng force evacuation. Kanila po itong idineklara at ipinatupad mga sangkay sa 6 na kilometrong danger zone mula sa bulkang Kanlaon. Aabot po sa 54,000 na mga residente sa La Castellana, Negros Occidental at Canlaon City sa Negros Oriental. At ayon nga po kay Defense Secretary Gibo Teodoro, nakahanda na daw po ang pamahalaan sakaling palawigin pa ang danger zone. Nalalagpas pa po mga sangkay sa 6 kilometer. Pagkatapos po ng pagputok ng bulkang ito mga sangkay, ay dito na po tumambad ang matinding ginahinatnan ng mga lugar na nakapaligid po sa bulkang ito. Marami po sa mga bayan mga sangkay doon po sa Negros ang tinabunan po ng volcanic ash. Ito po yung usok na ibinuga mga sangkay nitong bulkan na nagdulot po ng abo sa buong paligid. Ang kulay green na mga punong kahoy na nakapaligid mga sangkay sa mga lugar dyan po sa Negros ay naging kulay abo, kulay gray. Natabunan po ng volcanic ash ang buong paligid mga sangkay. Naging animoy mga buhangin po yung mga kabahayan, kakalsadahan, mga tulay, mga ilog at maging ang mga punong kahoy ay natabunan din po mga sangkay ng abo na ibinuga nitong bulkan. Ayon po sa mga residente, ngayon daw po ay kinukulang sila ng tubig dahil po sa epekto nitong pagputok ng bulkan. Kung kaya't nanghingi po sila ng tulong sa ating pamahalaan. Patuloy po na inililikas ng ating mga otoridad ang mga kababayan natin sa Negros na posible pang maapektuhan mga sangkay sakali pong puputok muli itong bulkan. Dahil ayon nga po sa report mga sangkay, hindi po sigurado ang mga eksperto kung puputok pa itong bulkan o talagang mananahimik na. Ang kanila nga pong babala ay posible daw po itong pumutok ng mas malakas pa mga sangkay. Ayon nga po sa PHIVOLCS Director, hindi pa rin tayo makasigurado na kumalma na kasi naka-alert level 3 na tayo. Anything can happen. We may expect these things to escalate in the next few weeks. So hindi po sigurado mga sangkay itong mga eksperto kung ano pa ang susunod na mangyayari. Puputok pa ba o mananahimik na itong bulkang Kanlaon? At para mas malinaw mga sangkay kung ano po ang kinahinatnan simula po nung sumabog ng katakot-takot ang bulkang ito, panuorin po natin mga sangkay ang mga nakalap na video at mga larawan. Hari ko tema. Uy, Diyos. So ganyan po katindi ang kinahinatnan ng marami sa ating mga kababayan na nakapaligid po sa bulkang Kanlaon. Kung matatandaan po natin, ayon po sa mga eksperto, mga sangkay, nakapagtala daw po na mahigit 20 na mga paglindol matapos po ang pagputok ng bulkang ito. At nagpapatuloy pa po magpahanggang ngayon mga sangkay. Ang tanong dito, bahagi ba ito ng propesiya sa Biblia, itong mga pagputok ng bulkan? Kung babasahin po natin ang Luke chapter 21 verse 11, ayon po dito, magkakaroon ng malalakas na lindol, taggutom at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakaibang bagay at mga kakilakilabot na kababalagan buhat sa langit. Kung papansinin po natin ang unang linya ng bersikulong ito, sinasabi po na magkakaroon ng mga malalakas na lindol. So itong mga pagyanig mga sangkay sa ating kalupaan, kagaya po ng nagagawa nitong bulkan, ay masasabi po natin mga sangkay na bahagi po siya ng nakasulat sa Biblia. Bagamat may eksplanasyon mga sangkay ang mga eksperto tungkol po dito na every time po na pumuputok ang isang bulkan ay nagkakaroon po talaga ng mga pagyanig na sunod-sunod. Subalit hindi rin po natin maitatanggi na kahit ano pa ang paliwanag ng mga eksperto,
ito. Nauna na pong sinabi ng Biblia na magkakaroon po ng mga pagyanig sa kalupaan. Isa nga po sa propesiya mga sangkay na nakatala sa Book of Revelation or pahayag ay sinasabi po mga sangkay sa Revelation chapter 6 verse 12 nang alisin ng kordero ang pang-anim na selyo, lumindol ng malakas. Ang araw ay nagdilim na kasing itim ng damit panluksa at ang buwan ay naging kasing pula ng dugo. Mas matindi pa po ang haharapin ng ating planeta sa paparating na panahon mga sangkay sa araw ng galit ng ating Panginoong Diyos. Sabi po ng Biblia, magkakaroon po ng malakas na paglindol at ang magiging epekto nito ay malala mga sangkay. Nagkakaroon daw po ng pagdidilim sa araw at maging ang buwan mga sangkay magiging kasimpula ng kulay ng dugo. Ilan lamang po yan sa mga propesiya sa Biblia mga sangkay. Sa panahon po natin ngayon, hindi na po talaga natin alam kung ano ang mga paparating pang mga bagay, mga sangkay, o ano pa ang mga mangyayari sa ating mundo. Kung kaya't ang mahalaga mga sangkay, pagtibayin po natin ang relasyon natin sa ating Panginoon dahil hindi po natin alam kung ano pa ang mga mangyayari sa mga susunod na araw. Ang mahalaga mga sangkay, lagi pong handa ang ating spiritual life at mayroon po tayong relasyon sa ating Panginoon. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Ako na po ay magpapaalam. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.